Ilang minuto simula nang lumipad ang chopper sa helipad Villamor Tower, ay narating nila ang Carrascal. The view from the top was magnificent. The stretch of Carrascal mining sites is an Arizona-like sight from above. Hindi niya maiwasan ang mamangha at malungkot sa natatanaw sa ibaba. Ang dapat ay kulay berdeng kabundukan, ay nagkulay brown papunta sa kulay orange. May mga bahagi ring animo kulay pula sa unang tingin. Nakakalbo na ang malawak dapat nakagubatan. He felt guilty. Somehow ay isa siya sa mga salarin, kung bakit nasisira ang kalikasan. Tama si Patrice. Dapat ay pinakikinggan niya ang kabilang panig. Maya-maya lang ay mag-i-aerial inspection siya kasama ang isang tauhan. Sa ngayon ay kailangan niya munang isaayos ang mga gamit, at nang makapagpahinga na rin si Stella. Ang isa pang abogado na sasama sana ay nagkataong may emergency, kaya't ito lang ang kasama niya. Ngumiti ito sa kanya ng matamis, nang mapalingon sa gawin niya. Kung titingnan ay mukhang excited pa kaysa sa nababahala ang kababata. There your friends are, anitong hawak ang headset at may inginuso sa ibaba. Mababa na lang ang kanilang lipad, kaya kita niya ang kumpol ng mga protester sa labas ng entrance ng minahan, at kasama na roon ang media. What a great welcome, sarkastiko niyang turan. Lumapag ang sinasakyan nila sa helipad, na nasa mataas na bahagi ng bulubundukin. Umangat ang alikabok sa kanilang paglipag. Brown dust settled even on his shirt. Paglipag nila sa helipad, ay lumikha ng malakas na hangin ang sinasakyan. Tinanggal niya ang headset, ganoon din si Stella, at inalalayan na itong makababa. Sa lakas ng hangin ay sumayaw ang lelayan ng damit nito, at umangat hanggang sa punong hita nito. Nakita niya kung paanong nag-isang direksyon ang mga mata ng mga kalalakihang naruroon. Mining industry is a playground for men, and Stella is a sight to behold. Tila bitamina sa mga tauhang pagod, at bilad sa araw na ang iba ay lingguhan kung umuwi sa mga pamilya. Why are you wearing that dress, Stella? Navy blue in flowy material. Konti na lang at pati kaluluwa mo ay mabobosohan na. Hinubad niya ang suot na jacket at itinapos rito. But Stella only smirked. The sight only becomes promiscuous when the beholder is affected. Common that pa ito, totally unaffected sa nangyayari. Welcome po sa inyo, sir. Maradyaw na pagkani, sir. Magkapanabay na malugod na pagbati ng mine safety engineer na si Engineer Jimenez, at project engineer na si Engineer Tamayo. Nilingon ni Engineer Jimenez ang isang tauhan at may iniutos. Tagay si Sir og payong, ibukyad para mapandungan siya. Payong lang ang tanging nauunawaan niya sa sinabi ni Engineer Jimenez sa pinaghalong Surigao nun at Kamayo dialects. Sinenyasan niya itong okay lang siya, at si Stella na lang ang alalayan. Naarawan ng mga tauhan niya, dapat ay maranasan niya rin ang mga nararanasan ng mga nasa ibaba. Bago pag-usapan ang tunay na pakay, ay iginiya sila ng mga ito sa dalawang palapag na modern guest house. Malapalasyong nakatirik sa isang bahagi ng minahan, lilang beses na rin siyang naparito, kaya pakiramdam niya ay at home na rin siya. Will you be okay here, Stella? Sanay ito sa marangyang buhay. Kahit ang fraternity na kinabibilangan nito noong college, ay grupo ng mga elite sa campus nila. Nakita niyang sinuyod nito ng tingin ang buong kabahayan. I'll be good here, sagot nito. May stay-out cook naman kayo, attorney at siya na ring caretaker na mangangalaga sa inyong mga pangangailangan. Kanya-kanyang panhik na sila sa magkahiwalay na silid sa ikalawang palapag. Si Stella ay namahinga muna habang sumama siya sa aerial inspection ng team. Lumubog ang puso niya sa nakikitang ayos ng minahan. Sakay silang muli ng company chopper, at nililibot ang buong property. Iyan ang area, sir, kung saan nagkaroon ng tagas. Itinuro ng safety officer na si Engineer Ramirez ang bahaging pinagmulan ng problema. Doon nagsimula ang waste materials na matagumpay na umagos sa dagat. Why did this happen? Noong isang araw lang ay ka-video call pa niya ito, at ipinakita ang sitwasyon ng site. Personal ko pang in-inspection iyan bago ko iniwan, sir. Gaya ng kabilin bill-in ninyo, safety first. Yan ang pinaiiral ng kumpanya simula ng unang araw na magbukas ito. Sa loob ng maraming taon, ay ngayon lang ito nangyari, sir. Personal akong humihiling ng paumanhin. I hold myself liable.
Kung aalisan man ninyo ako ng trabaho ay maiintindihan ko. Walang kailangang mawalan ng trabaho. What is important is mahanapan kaagad natin ng solusyon ang problema. Kaagad na nakontrol ang tuluyang paghalo ng waste material sa dagat, ngunit ang balitang pinalalabas ng media ay isa silang pabaayang kumpanya. Kung may napunta man sa dagat, ay maliit na porsyento lang. Dapat ay hindi na sana lumaki ang problemang ito. Duda ako, sir. Duda, saan? Kumunot ang noo niya, na may nananabutahe sa atin. Malinis ang record natin simula noon pa. Ngayon pa ba tayo magpapabaya gayong mas mahigpit ang batas, at restriction sa mining industry? Isa pa, modern na ang mga kagamitan at pamamaraan natin. It was possible. May inggit sa kanila. Maaring kalaban sa negosyo, katabing minahan, kakompetensya o ang mga taong galit sa pagmimina, or it was just pure bad luck. Hanggang sa makabalik silang muli sa guest house ay iyon ang naiisip niya. Nakita niya ang isang istruktura na pinasadya niyang ipatayo roon, bilang view deck sa mga turistang napapadpad sa Karaskal. Irony of all ironies, may mga sumasadya pa talaga at nagpapakuha ng larawan sa minahan. The view from the top is magnificent. Mula sa viewing deck na kinaroroonan nila, ay tanaw niya ang malawak na dagat. Ang asawa kaagad ang pumasok sa utak niya. Ang ganda, di niya naiwasang bulalas. Ay oo sir. Napakaganda po talaga. Buong galak na nagkikwento si Engineer Tamayo. Na para bang hindi sila ang isa sa magiging dahilan ng tuluyang pagkasira ng likas yaman sa hinaharap. Kung patuloy na nagiging irresponsible ang pagmimina. The painful balance between nature and economy. Kailangan ang mining industry para sa iba pang industriya. Yet, the biggest collateral for its survival is nature itself. Somehow ay nakaramdam siya ng lungkot sa kanyang puso, kahit na nga ginagawa nila ang lahat ng medyos na maibalik sa kalikasan ang kinukuha nila. Open pit mining din ang pamamaraang ginagamit nila. How he wished. Patrice stood beside him. Hinahawakan ang palad nito, at kinikwento ang laman ng utak at puso. Namimiss na kaagad niya ito. His mind wandered back to the scene he left at home. Ang mainit na tagpo sa shower. Mamaya, pagbalik niya sa kwarto ay tatawagan niya ang asawa. Makita man lang ito kahit sandali. I wonder what you are doing right now babe. Dumating na ang may-ari ng Villamor Mining Industry sa mismong mining site dito sa Karaskal. Nag-flash sa screen ang footage, kung saan nakunan ng reporter ang eksaktong pagbaba ni na James sa chopper. Ngunit hindi sa gwapong asawa na tuon ang pansin niya, kundi sa babaeng inalalayan nito at tinakpan pa ang nalilis na damit ng hinubad na jacket. Naitaas niya ang mga tuhod sa kama, at nayakap ang mga iyon. She understands how her body responded. Nagsiselo siya kaagad-agad sa nasaksihan sa TV. Alam naman niyang ginagawa lang ni James ang tama para sa kaibigan, ngunit hindi lang kaibigan ang tingin ni Stella sa asawa niya. But the thought of them looking good on TV, is killing her inside. Pinabagyo kaagad ang puso niya. Ano ba ang laban niya doon sa mahahaba at puting-puting legs na iyon? Kahit ilang mainit na sandali pa ang ipabaon niya sa asawa, lalaki pa rin iyon. Asawa niyang nitoringan pero hindi naman nag-I love you sa kanya. Nangilid ang mga luha niya, ngunit kaagad din niya iyong tinuyo. Walang katuturang iiyak siya. Matulog ka na nga Patrice. Nahiga siyang nakapamaluktot at ibinaon ang mukha sa unan. Habang nakahiga ay tahimik niyang hiniling na sana ay tawagan man lang siya ni James. Mapanatag man lang ang kalooban niya. Pumilang siya ng mga oras ngunit wala talaga. Nakatulog siyang daladala ang hinampo sa dibdib. Cellphone kaagad ang unang-unang inatupag niya, nang magising kinabukasan. Gusto niyang sabunutan ang sarili nang makitang may 3 messages mula kay James. Nawalan siya ng tsansang sagutin, sorry. I got busy. Good night, babe. Tatawag sana ako pero mahina ang signal ngayon dito. He texted me. Abot langit na ang tuwa niya. Hindi siya kinaligtaan ng asawa niya. Nanginginig ang mga daliring nagtipa siya ng reply. Sorry, nakatulog na ako. Good morning. I missed you. Sent. Hinintay niyang sasagot ito, pero pagkalipas ng ilang minutong nanatiling tahimik ang phone niya, ay nagdesisyon na siyang maligo at pagkatapos ay bumaba. Naghanda siya ng agahan nila ni Nami at Mang Carding, at para na rin sa 2 bodyguards na pinababantay ni James sa kanila.
Kailangan niyang gawing productive ang mga nabakanteng oras, na dapat sana ay ituon niya sa pag-aalaga sa asawa. Kundi ay baka kung ano na naman ang tatakbo sa imahinasyon niyang may kinalaman kina James at Stella. Bandang 9:00 nang magpahatid siya kay Mang Carding sa mansyon ng mga Villamor. Ilang ulit na siyang nakapasok sa bakuran ng mansyon nina James, pero namamangha pa rin siya sa ganda. Huwag na ho ninyo akong sunduin, Manong. Suntok sa buwan itong ginawa niya. Technically, biyenan niya sina Romeo at Indira. Mabigat man ang loob ni Indira pero susuyuan pa rin niya ang mga ito. Be the best manugang, sinasabi niya sa sarili. Kahit temporary lang. Isa pa, tunay na namiss niya ang company ni Daddy Romeo. Are this for me, hiha? Tuwang-tuwa nitong tanong nang makita ang mga masasarap at healthy food na nakasilid sa mga disposable containers. May label pa ang bawat sisidlan. Yes po. All organic po. Mababa sa cholesterol at uric acid po. Gumawa rin po ako ng vegetable jam na pwede ninyong ipampalaman sa wheat bread ninyo. Nilalagyan na niya ng palaman ang tinapay, nang bigla na lang gagapin ng nakatatandang lalaki ang palad niya. I'm glad ikaw ang pinakasalan ng anak ko. Natutuwa siya sa sinabi ni Mr. Villamor. Yun naman talaga ang goal niya, ang magustuhan ng mga ito. Mahal ni James ang mga ito at mamahalin niya din. But Indira Villamor is a true one to please. Nonetheless, she is doing her best. Romeo, I'll be out with. Nahinto ang pagsasalita ni Indira nang makitang siya ang kausap ng lalaking biyenan. The queen is looking as pristinely beautiful in her simple yet classy outfit. Chiffon blouse na tinernuhan ng navy blue slacks. She is looking like a really beautiful mistress. Her dark brown eyes settled on her. Judging. Disliking. Walang warmth para sa kanya. Sa kabila ng malamig na pagtanggap, ay nagawa pa rin niyang magbigay-pugay. Tumayo siya at bahagyang yumuko at bumati. Gusto niyang lumubog sa kinatatayuan, nang parang hangin lang na hindi siya pinansin ng ginang. Our manugang brought us something. It's so sweet of her, sweetheart. I'll be late. By the way, next week, I will be spending the whole week with Stella mother in Singapore. And when Stella comes back from Mindanao, she'll be joining with us. Sinadya pa talagang sabihin sa mukha niya. Pinamumukhang ayaw nito sa kanya para kay James. Nice one, Mrs. Villamor. Matagumpay nitong napababa ng ilang libong kilometro ang confidence niya. Yumayabong ang insecurities niya sa buong pagkatao. Nang mawala si Indira ay balik gaang ang paligid. Somehow, napupunan ng mainit na pagtanggap ni Mr. Romeo ang coldness ng biyenang babae. She will eventually warm up with you, hiha. Ngiting may assurance ang ibinalik niya sa biyenan, na ginagap pa ang palad niya. Nang matapos ang salo-salo ay magalang na rin siyang nagpaalam. I can't wait to have an apo, hiha. Sana nga ay nagbunga na ang pagtapon niya ng pills. Kinahapunan naman ay nakipagkita siya kay Lynette, at pinag-usapan nila ang posibleng pagtatayo nila ng maliit na pagkakakitaan. Production and online selling ng mga healthy food, para sa mga infants at preschoolers na lahat ay organic. Matagal na nila iyong napag-usapan, at mukhang matutuloy na nga. So, Patrice, magmimit tayo sa susunod na linggo. Both of us, magre-research muna ng mga possible menu na pwede nating include. Tapos, iti-test natin. Then, we'll meet once may na-finalize ka na at ako din. By then, we will both decide the possible final products. Napatungo-tango siya. She felt more than excitement. Ilang buwan din siyang natingga, at walang ginagawang may kinalaman sa propesyon niya. Wala naman siyang reklamo na nagiging stay-at-home wife siya. Ito naman ang pangarap niya. Pero iba pa rin pala iyong may nararamdaman siyang fulfillment. Papalabas na siya ng ospital, nang matano ang naglalakad na babae sa pasilyo, patalikod sa kanya, at patungo sa right wing ng ospital. Tita Beatrice. Sinundan niya ito. Nakita niyang papasok ito sa isang pribadong silid. Sino kaya ang naospital? Si Tito George kaya? Pinasa niya ang nakapaskil na pangalan ng pasyente sa pintuan. Nanlambot ang tuhod niya nang mapatunayang George Caballero nga ang nakasulat roon. Hinaplos ang puso niya ng awa at labis na pag-aalala, para sa batihing ama-amahan. Ni hindi man lang niya nakukumusta ang mag-asawa. Lakas loob niyang ipinihit ang seradura, at pumanhik sa loob.
Malamig na buga ng aircon ang unang sumalubong sa kanya. Hinanap kaagad ng mga mata niya ang pasyente at si Tita Beatrice. Nakatungo si Tita Beatrice, inaayos ang mga biniling mga gamot sa lalagyan, habang si Tito George ay nakahiga sa hospital bed. May nakakabit na dextrose, oxygen at ECG machine rito. Payat kesa sa dati ang lalaki. Hampak ang pisngi, at may guhit ng itim sa ibaba ng mga mata. Malayo sa lagi ng makisig at matikas na lalaki. Si Tita Beatrice man din ay iba kesa sa dati. Namayat din ito. Napansin marahil ni Beatrice ang presensya niya. Lumingon ito sa kanya at direktang nagdugtong ang mga titig nila. Maganda pa rin gaya ng dati, pero may lungkot na nakaguhit sa mga mata nito. Beatrice managed to draw a faint smile on her face. Yun ang naging signal niya. Walang sabi-sabing lumapit siya sa kinaroroonan ni Beatrice, at buong higpit itong niyakap. Mahigpit na mahigpit. Napapikit siya. She missed her so much. Cardiac arrest. Yun ang dahilan ng pagkaka-retain ni George sa ospital. Isang gabing umuwi ito mula sa board meeting ng kumpanya, ay pananggapusan na lang daw ito ng hininga. Nangangislap sa luha ang mga mata ni Tita Beatrice, ngunit maagap lang na pinigil sa pagpatak. Kung sana lang ay nasa tabi siya nito, natutulungan at nadamayan sana niya ito. James just made sure na nahihirapan kami. Pamara ang lalamunan niya nang marinig ang pangalan ng asawa. Ang punot dulo ng lahat ng sunod-sunod na kamalasan ng pamilya. Pakiramdam niya nasa gitna siya ng nag-uumpugang mga bato. Sa kabilang side ay ang pamilya Caballero na mahalaga sa kanya, habang sa kabila naman ay ang asawa niya, na sobrang mahal na mahal niya. She is in between fire and ice. Ilang araw simula nang matuklasan ni James ang lihim ni Sorry at Terence, bigla na lang nag-pull out ng investment ang mga Villamor. 30% ang shares nila sa kumpanya. When they did, sumunod na rin yung iba pa. Ang utang namin sa bangko ng mga Villamor ay sinisingil din. Past due na rin kasi yun. Parang domino effect lang lahat and the business suffered. Huminga muna ng malalim si Beatrice. This past few months, we tried hard. George tried hard, pero hindi sapat. We lost investors, clients. Halos hindi na nga natutulog ang asawa ko, at gustuhin ko mang tumulong, alam mo namang tanging gawaing bahay lang ang alam ko. Idagdag pa ang wildfire na umabot sa farm. Parang pinagsalpukan kami ng langit at lupa. Pinahid nito ang luha na naglandas sa pisngi nito. Seeing her as devastated as this, sowed bitterness in her heart. You see, James just made sure na makakapaghiganti ito. At kahit ikaw ay kinakasangkapan niya, pardon me for my words Beatrice. Nahihiya siya sa ginang. Ito na ang umaruga sa kanya nang mamatay ang nanay niya, at masakit sa kanya na ang mismong pinakasalan niya ang dahilan ng paghihirap nito. But he is your husband now. Hindi ko maaaring hilingin sa'yo na ipagtanggol kami sa kanya. Asawa ka na niya, at sa tabi niya ang pwesto mo. It's just that I feel so bad about everything Beatrice. Tita, sorry po. Ginagap ni Beatrice ang palad niya. Kami ang dapat na humingi ng sorry. Kung naging matigas man si James sa amin, that is because, may kasalanan kami. Kaya, somehow, I couldn't find anger in my heart. All she could is hug her. Maramdaman man lang nito ang pagdamay niya. Na kahit wala si Sorry sa tabi nito, ay naririto pa rin siya. Kakausapin ko ho siya tita. Kumigpit ang hawak ni Beatrice sa palad niya. Don't do that Beatrice. Magkakasira kayong mag-asawa. This is our own battle kaya hayaan mo na lang kami. Susubukan ko pa rin tita Beatrice. Wala namang mawawala, di ba? Napahinto siya sa pagsasalita. Sinipat ni Beatrice ang mukha niya. At inipit sa gilid ng tenga ang ilang takas na buhok. It was an act so tender, so motherly. You are glowing. Masaya ka sa piling niya. Sinipat nito ang buong mukha niya. Minsan ko kayong nakita sa malayo, nang magkahawak ang mga kamay, nasabi ko sa sarili ko that James and you are meant for each other. While he and Sorry masyado lang naming pinipilit. Hilaw masyado. May pagsisisi sa mga mata nito. Masaya ako para sa'yo. By telling him about us, you might ruin whatever you have. I have never seen you this happy hiha, kaya huwag mong sirain. I am just happy na nasa tabi kita ngayon anak. Anak,
Bigla na lang ang pagdaloy ng mga luha sa mga mata niya. Namimiss niyang tinatawag siya nito sa ganoon. Napayakap siyang muli sa nakatatandang babae. I'm so sorry po tita. Sorry. Pagdating ni James, masinsinan niya itong kakausapin. Hindi na lang siya basta mauupo, at hahayaang maghihirap sina Tita Beatrice. After all, walang kasalanan ang mga ito.